Sa isang lungsod kung saan hindi lahat ng krimen ay naiulat, may isang underground syndicate na tinatawag na Red Market. Hindi ito ordinaryong black market. Dito, ang binibenta ay hindi alahas, droga o armas, kundi mga laman loob ng tao. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jerome. Isang taxi driver na hirap sa buhay. Taong 2008, isang gabi, may sumakay sa akin isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may dalang malaking maleta. Sa pier tayo boss, may dagdag to, pamasada mo, sabi ng pasahero habang inaabot ang dobleng bayad. Habang nagmamaneho, napansin ko ang pawis na noo ng lalaki at ang bigat na maleta. Ano po ba yung dala mo boss? Tanong ko. Napapaisip ako kung may masamang balak ang pasahero. Negosyo pre, trabahong malinis, para sa may pera. Pagdating sa pier, bumaba ang lalaki at sinalubong ng isang grupo ng kalalakihan. Sa isang iglap, bumukas ang maleta at bumungad sa akin ang isang laman loob na nakabalot sa yelo. Napaatras ako. Alam kong hindi ito karaniwang negosyo. Interesado ka kuya? Isang malalim na boses ang lumapit sa akin. Isang matandang lalaking mukhang leader ng grupo. Madaling pera. Mas mabilis pa sa pamamaneho mo. Gusto kong tumanggi. Pero alam kong hindi ito mga ordinaryong tao. Isang maling kilos lang, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Kinabukasan, may lumapit sa akin. Isang alok na hindi ko matanggihan. 1,000,000 para sa isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Dinala ako sa isang abandonadong warehouse kung saan may isang lalaking nakagapos sa isang lamesa. Buhay pa ito, ngunit nangihina. Bukas na ang negosyo mo boss. Ikaw ang magpapasya, sabi ng lalaking may hawak ng scalpel. Nanlalamig ako. Isang maling hakbang at ako ang sunod na mawawala. Ngunit sa likod ng takot, may isang bagay akong iniisip. Hindi ako ganito. Hindi ko kayang gawin to. Inampas ko ang ilaw sa itaas at sinunggaban ng kutsilyo. Isang saglit lang ang kailangan at nagawang makatakas ng bihag habang nagkakagulo ang mga tao. Tumakbo ako. Hindi na lumingon pa. Ngunit alam ko ang Red Market ay hindi basta-bastang mawawala. Kinabukasan, may natanggap akong tawag. Nagustuhan namin ang galaw mo. Pero ang mga tumatakas ay kadalasan bumabalik bilang mga paninda. Sa bawat sulok ng lungsod, sa pagitan ng mga anino at tahimik na pagnanakaw ng buhay, alam kong hindi ako titigilan ng mga miyembro nila. Kaya nagtago ako sa probinsya namin at hindi na bumalik pa sa lungsod na yon. Sa madilim na sulok ng isang lungsod, may isang lihim na organisasyon na hindi nagbebenta ng karaniwang kontrabando. Ang kanilang kalakal ay mas nakakasindak, mga laman loob ng tao. Ako si Cesar, isang doktor na natanggal sa trabaho matapos mahuli sa ilegal na operasyon. Nawalan ng trabaho, nawalan ng lisensya at nabaon sa utang. Hanggang isang gabi, may lumapit sa aking lalaki na nagngangalang Salazar. Sayang ang galing mo dok, pero may paraan para kumita ka ulit. Walang lisensya, pero malaking kita. Sa desperasyon, napilitan akong makisali sa operasyon. Dinala ako sa isang lihim na klinika sa basement ng isang abandonadong gusali. Doon, nakita ko ang lalaking nakahiga sa malamig na bakal. Buhay pa ang ilan.
Sa isang mesa, may isang lalaking nakasuot na surgical mask. Hawak ang isang puso na bagong tanggal mula sa isang katawan. Ang puso na to, binibenta sa ibang bansa. Maraming mayayaman ang gustong mabuhay ng matagal. Sabi ni Salazar habang inilalagay ang organ sa isang cooler na may yelo. Nanginig ako. Hindi ito ang aking pangarap na propesyon. Ngunit sa harap ng malaking halaga, unti-unti akong naging bahagi ng madilim na kalakalan. Minsan, may mga dumadating na bangkay mula sa hindi malamang pinagmulan. Minsan naman, may mga biktimang gising pa bago sila mawalan ng malay. Isang gabi, isang dalagitang may busal sa bibig ang ipinasok sa klinika. Nang makita ko ito, biglang bumalik ang konsensya ko. Hindi na ito tungkol sa mga pera. May mga inosenteng buhay na ang kinikitil. Nagpanggap akong susunod sa utos. Ngunit sa halip, tinanggal ko ang karayom sa swero ng dalagita at ibinulong na tatakas tayo. Sa isang iglap, itinulak ko ang isang bantay at tinakbo ang dalagita palabas. Naghabulan kami sa madilim na iskinita hanggang makarating sa isang istasyon ng pulis. Pagdating namin doon, walang nagawa ang organisasyon kundi magsitago. Sa tulong ng aking testimonya, nahuli si Salazar at ang iba pang kasabuhat. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Maraming tulad ni Salazar ang nagtatago sa dilim, patuloy na nagbebenta ng laman loob, kapalit na salapi. At sa mundo ng black market, hanggat may nangangailangan, patuloy ang kalakalan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Romel. Noong panahon na yun, ako ay 10 taong gulang lamang. Nang mawalay ako sa aking pamilya. Isang araw, habang namamalimos sa isang mataong kalsada ng Maynila, may lumapit sa akin isang matandang babae. Gusto mo bang kumita ng pera, iho? Tanong nito habang may matamis na ngiti sa labi. Gutom na ako nung panahon na yun. Kaya nang alokin ako ng pagkain at matutuluyan, agad akong sumama. Dinala niya ako sa isang lumang bahay sa labas ng Maynila, kung saan maraming batang katulad ko, payat, marurumi at tahimik. Doon ko nalaman ang totoong kalagayan ko. Hindi yun bahay ampunan, kundi bahagi ng isang sindikatong nagbebenta ng mga bata sa black market. Ang iba ay ginagawang alipin at ang ilan ay ibinebenta para sa mga nangangailangan ng organ ng bata. Nang dumating ang araw na may isang mayamang dayuhan na pumipili ng mga bata, alam kong kailangan ko makatakas. Habang natutulog ang mga bantay, dahan-dahan akong gumapang palabas ng kwarto. Muntik na akong mahuli, pero ginamit ko ang aking maliit na katawan upang makalusot sa isang sirang bintana. Takbo, takbo! Kahit madilim, hindi ako huminto. Naririnig ko ang sigaw ng mga lalaking humahabol sa akin. Makalipas ang isang oras, nakarating ako sa isang istasyon ng pulis. Nanginginig ako habang nagsusumbong. Sa tulong ng pulisya, sinalakay nila ang hideout ng sindikato at nailigtas ang iba pang bata. Matapos ang pangyayaring yun, dinala ako ng mga pulis sa isang bahay ampunan at may umampon sa akin isang mabuting mag-asawa. Mula noon, naging maginhawa ang buhay ko at sa kasalukuyan, wala na si mami at daddy. May sarili na rin akong pamilya. Salamat sa mga taong umampon sa akin dahil naging maayos ang buhay ko at utang na loob ko kay mami at daddy ang lahat. Sa isang lihim na auction house sa gitna ng lungsod, may isang black market na nagbebenta ng hindi alahas o
o illegal na droga, kundi ng mga bagay na hindi mo aakalain. Mga ninakaw na likhang sining, bihirang hayop, at kung minsan, mga taong hindi na nakakauwi sa kanilang pamilya. Ako si Daniel, isang undercover na pulis. Matagal ko nang sinusubaybayan na auction na ito, pero walang nakakaalam kung saan ito ginaganap. Hanggang isang gabi, may dumating na imbitasyon sa akin. Iniwan sa ilalim ng aking pintuan. Ang nakasulat, exclusive invitation, the final bid. Alam kong ito na ang pagkakataon kong mahuli ang mga nasa likod ng operasyon sa gabing yon. Pumasok ako sa isang lumang hotel kung saan idinaraos ang auction. Isang pulang kortina ang nakatakip sa isang stage at isang boses ang bumati sa mga bisita. Mga ginagalang naming panauhin. Ang unang item natin ngayong gabi, isang bihirang jade mask mula sa dinastiyang Ming. Nagtaas ng pera ang ilan. Walang takot na nag-agawan sa halaga. Habang nagpapatuloy ang bidding, napansin ko ang isang pamilyar na mukha sa entablado. Isang babaeng inuulat na nawawala, ilang buwan na ang nakakalipas. Pero hindi siya isang bisita. Siya ang susunod na item. At para sa ating grand finale, isang tunay na obra maestra. Isang buhay na obra ng kagandahan at misteryo. Simula ng bid, $1,000,000. Nagtaas ng card ang ilang mayayamang lalaki. Waring, isang laruan lang ang babae sa harapan nila. Hindi na ako nakatiis. Hinugot ko ang aking baril at sumigaw, "Pulis siya! Walang kikilos!" Nagkagulo ang buong silid. May mga armadong gwardya na humarang sa akin. Pero bago pa sila makaputok, pumasok ang aking mga kasamahan. Isang matagal nang pinaplanong pagsalakay sa pinakalihim na black market ng lungsod. Sa gabing yun, bumagsak ang impyerno ng isang illegal na kalakalan. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Dahil sa madilim na bahagi ng ibang lungsod, may iba pang auction house na kailangan naming mahuli. At yun ang aking sunod na aalamin. Sa ilalim ng isang lumang warehouse, may isang lihim na pamilihan na hindi kailanman napapasok ng mga ordinaryong tao. Isang black market na nagbebenta ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alvin. Isa sa mga veteranong harvester. Ang trabaho ko ay maghanap ng mga taong walang pamilya o mahihirapan na hindi agad mapansin kung mawala sila. Hindi ko gustong gawin ito, pero dahil sa pangangailangan, wala akong choice. Isang gabi, inutusan akong dalhin ng isang bagong kargamento. Isang binatang palaboy na nahuli ng aking kasamahan. Habang itinatali ang binata, napansin kong may kwintas ito na may larawan ng isang batang babae. May kapatid akong naghihintay sa akin. May hina nitong sambit habang nanginginig sa takot. May kung anong kumirot sa puso ko. Naalala ko ang aking sariling kapatid na nawala rin noon. At hindi ko kaya maging bahagi ng ganitong sistema. Sa halip na dalhin sa sordyon ng black market ang binata, tinulungan ko itong makatakas. Alam kong pagtataksil ito sa sindikato. Pero handa akong harapin ang kapalit. Sa sumunod na gabi, ako naman ang hinahanap ng mga dating kasamahan ko. Matapos yun, nagpakalayo-layo ako at umuwi sa probinsya namin. Taong 2004 pa ito nangyari. At hanggang ngayon, hindi na ako muling bumalik sa syudad na yun. Si Marco ay isang desperadong negosyante na napadpad dito matapos siyang malugi sa kanyang negosyo at mabaon sa utang. Balita niya,
May mga nagbebenta rito ng bagay na kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Mga antigong agimat, bawal na droga, at kahit mga bagay na hindi na dapat umiiral sa mundo ng tao. Sa gitna ng dilim, nilapitan siya ng isang matandang may takip ang muka. Ano ang hanap mo? Tanong nito. Sa malamig na tinig. Isang bagong simula, sagot ni Marco. Ngumiti ang matanda at inilabas ang isang maliit na bote na may kumikislap na likido. Inumin mo to at magbabago ang iyong kapalaran. Ngunit tandaan, lahat ng bagay sa itim na pamilihan ay may kapalit. Dahil sa labis na pagnanais na makabangon, hindi na nagdalawang isip si Marco. Nilagok niya ang likido at agad niyang naramdaman ng kakaibang sigla sa kanyang katawan. Kinabukasan, nagbalik ang kanyang negosyo. Yumaman siya ng hindi inaasahan. Ngunit, sa bawat gabing lumilipas, nagsimula siyang makakita ng mga aninang sumusunod sa kanya. Mga hugis na walang katawan, mga mata sa dilim na nagmamasid. At nang sumapit ang ikapitong gabi, nagising siyang hindi na nararamdaman ang kanyang sarili sa salamin. Wala na siyang anino. Sa itim na pamilihan, walang bagay na libre. At si Marco, isa na siya ngayong produkto, nakatali sa kadena, naghihintay ng mga susunod na bibili sa kanya. Si Marco ay nakakadena na sa loob ng isang madilim na silid. Nakapalibot sa kanyang iba pang nilalang na katulad niya. Mga kaluluwang nawawala sa sarili nilang kasakiman. Wala siyang anino, wala siyang katawan. Isa na lamang siyang produkto sa itim na pamilihan. Isang gabi, bumukas ang pinto at pumasok ang isang bagong kliyente. Isang babaeng may matalim na tingin. Lumapit siya kay Marco at tumingin ng diretso sa kanyang nawawalang anyo. Ano ang presyo niya? Tanong ng babae sa tagapamahala ng pamilihan. Ngumiti ang matandang negosyante. Isang bagay na kasing halaga ng kanyang kaluluwa. Tahimik ang babae. Ilang sandali pa, dinukot niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa lupa. Biglang lumitaw ang isang liwanag na sumira sa kadena ni Marco. Tumakbo ka! Sigaw ng babae. Hindi na nagtanong si Marco. Sumunod siya habang tumatakbo sila palabas ng iskinita. Ang buong pamilihan ay nagsimulang magningning. Parang hindi nito natanggap ang paglabas ng isang produkto nang hindi bayad. Ngunit bago sila makalabas, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Walang nakakatakas sa itim na pamilihan. Mula sa dilim, lumitaw ang tagapamahala. Ngayon ay isang halimaw na may maraming mata at kamay. Bumulong ng mga sumpa. Hinawakan nito si Marco. Pilit siyang hinihigop pabalik. Ngunit, sa huling sandali, inilabas ng babae ang isang itim na barya at inihagis ito sa halimaw. Bumuga ng itim na usok ang paligid. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pamilihan, ang mga halimaw at ang anino ng nakaraan ni Marco. Nagising siya sa isang madilim na iskinita. Malaya, wala na ang babae. Wala na rin ang pamilihan. Ngunit sa kanyang palad, may isang maliit na barya, itim, kasing bigat ng kanyang kaluluwa. At mula sa anino ng lungsod, isang tinigang bumulong. Isang araw, babalik ka rin.